Amen. So, gamiton gyud sa Ginoo. Amen. Ang mga young people, gamiton gyud ni Lord. Amen. Dili kay kuno bata pa man ni, dili lang sa mi ana, no. Ang tanan, ang matag usa na ni diri karon gamiton. Amen. Hallelujah. So, akong gitawagan si Hanimer. So, first time ni Hanimer. Sa kadaghagan. Go, Hanimer. So, maayong gabi sa tanan no. So, ganina ay pasalamatan ako ang Ginoo sa blessing, sa protection, and sa pagsulbat niya sa among mga problema ba. And ganun sa sa problema sa balay, ganun daw mag-away mi nila mama or ni lola. Yung mga small lang good na bikil, pero maayo kay si Lord tigitagan niya heart niya, dili good nagadumot. Like, example karon mag-away mi, pagka pila ka minutes ana magtingugay na mi. Pareha ganiha ay like testimony ang mga parents na about sa mga anak nga magtubag na mag-sorry pud ko in behalf sa mga anak na adri karon sa kung anong inana mi, cause sometimes man good. Sometimes man good kay kapag isang parents na ginaisip niya na tama o perfect then kami as anak gusto lang po na ma-voice out ang mga side na important po na mga side ba for you to hear out. So wala to. Glory to God sa in John 10:10, it says na the thief comes only to steal and kill and destroy. So each one of us, natin mga protektahan sa atong life. It could be our physical or mental health, personal boundaries, privacy. It could also be our family, but most of all, ang atong ginaprotektahan dyan is atong reputation. So, unsa din ang reputation and ginaprotektahan dyan nato siya sa ato ang kinabuhi. So, sa dictionary, reputation is the opinion others have about a person or entity based on their actions. So, in vernacular, reputation, mao ang opinion sa uban bahin sa isa ka tao based on their actions. So in this world, grabe ta makaprotekta sa atong reputasyon. Like dili ta gusto na madaot ta tubangan sa tao. Kay kung naman kay good na reputation, makatabang ni to build up trust, respect, and credibility. Whereas if na kay bad na reputation, it is possible nga dili ka makaanog trust of respect gikan sa tao. That's why we really work hard to gain or maintain a good reputation to the point na usahay we become people pleasers, two-faced or hypocrite. We do things nga even though kabalota nga mali, pero para i-please ang mga tao, buhaton nato. So, let's say for example, nakay mga amigo nga muinom. Then for you not to be left out and be accepted by them, you conform to their behaviors. So, muinom ka para makaingon sila nga maayo ka in terms of pakikisama. We often become people pleasers para lang maayo ta at tubangan sa tao. But that doesn't necessarily mean nga maayo ta at tubangan sa tao, maayo ta at tubangan sa Ginoo. By that given situation, naprotektahan ba nato atong true identity? Wala. So karon nato ang topic is all about protecting our true identity. So, saan ba nato pag-protect atong identity? We can protect or preserve our true identity by remembering three essential questions. Una,
who you were before encountering God. Number 2, who you are now, nga nalak ka sa Ginoo. And lastly, who you are becoming as a follower of Christ. So the first question, who you were before encountering God. Kinsa ka before nimo na-encounter ang Ginoo. In Efeso 2, verse 1 to 3, patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. Gisunod ninyo ang dautan nga kinaiya sa mga tawo ni ining kalibutana. Kaniadto, sakop kamo ni Satanas nga mao ang hari sa mga espiritu nga nagagahom dinhi sa kalibutan. Ug siya usab ang espiritu nga nagagahom sa mga tawo nga masinupakon sa Dios. Kaniadto, sama usab kita kanila. Nagkinabuhi kita sumala sa atong tawhanon nga kinaiya. Ang tinguha sa atong hunahuna ug sa atong lawas mao lamang ang atong gisunod. Og ni ato nga kahimtang nato, malakip unta kita kanilang tanan nga angay silukan. So before, sa wala pa ta nakaila kay Lord, patay pa ta and yapuyot ta sa darkness, nakangit-ngit. Tungod kay nagabuhat tag mga sala. And nagabuhat ta og mga sala. Wala ta kabalo sa ato ang purpose and makonsider na tatong sarili nga lost jud ba. Like sa ako before. So, I grew up in a broken family. Yeah. Nalong na ko ang love and comfort gikan sa mga papa. I was hoping na ma-feel na ko siya sa ako ang mama lang. Pero dili po kayo na ko ma-feel kay busy man siya sa work. So, syempre, as student, sa school jud work imong second na balay. So I found love and comfort sa ako mga barkada. Naabot ko sa circle of friends sa mga bullies. So, sa ako high school days, mag-bully me sa ako mga classmates, sa schoolmates, and even sa mga teachers. To the point nga, na-suspend me. Kami pinakauna na na-suspend sa mga school. Tapos, laag diri, laag dito. Super kalagan sa una to the point na mag-half day ko sa klase para lang uban sa mga barkada. Kung pamapa po, grabe ko mamali ka sa una. Like, in every sentences na adyan na. And pag na ako sa school, ingana ako ang life. And pag na ako sa balay, lahi po na ako ginapakita sa akong mama. Kaya syempre, makasabaan ko magunalan na. Tapos pag mag-away, pag ako sa balay, mag-away ko ni Ading, dumugon ako siya. Kaya, she's good in words man. Di makuha tira sa pintik ko. Wala ko yung mabuhat kasi dumugon ako na para makanaog ko. Then, before na to. Tapos, and wala ko i-share, pero I experienced po nga ka ng mag-watch o mga explicit content. Yes, ulaw kayo i-share, pero wala na ko nag-share para maulawan ko, kundi para maulawan ang kaaway. Kaya I am a new creation now. Before, ako itong cool ako ang life, kaya nga ito ang binahatan. But I was wrong. As I am remembering it now, makaingon ko nga, ako ang life, grabe ka worst. Hugaw ka, ayaw siya makinabuhi. And it made me realize na dili na to siya angay balikan. Kaya aside sa dili siya maayo, mahatag og kaayo sa ato it could just lead us to destruction or worse, eternal death. So, second na question nga need na to i-ask atong sarili is, who you are now nga naa ka sa Ginoo. So, in Efeso 2, verse 4 to 9, apan maluluyon gayod ang Dios, ug dako ang iyang paghigugma kanato. Bisan patay kita sa iyang atubangan, tungod sa atong mga sala, gibuhi niya kita uban kang Kristo. Busa pinaagi sa grasya sa Dios, naluwas kita. Ug tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus,
Gibanhaw kita uban kaniya ug maghari uban kaniya sa langit nun nga gingharian. Gibuhat niya kini aron ipakita sa tanan. So maabot na mga adlaw ang dili matupngan nga grasya o kaayo nga iyang gihatag kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay tungod sa grasya sa Dios, naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesucristo. Kini gasa gikan sa Dios o dili pinasikat sa inyong mga binuhatan. Busa wala kayo'y makapasigat. So gahapon sa devotional, nag-mention sa Ate Janet dito na dili lang kay ang mga maayo na butang ang imong angay pasalamatan, kundi ang mga alaot pod. Kay sometimes magod, the ugliest things that we experience in our lives turned out to be our greatest blessings in disguise. Wala ta kabalo nga, kato na yung mga sufferings nga to na agian sa kampas ni kinabuhi. Dili to siya suffering, dito siya experiences for us to suffer, but for us to seek God. Hindi mo na to siyang reason para isik na to ang Ginoo. Thank you, Lord. And by remembering any yung question, we could realize nga of all the people ba, kita jud ang naadi, kita ang gipili ni Lord. Wala ka diri tungod kay gusto na nga natin diri kundi ituyo jud ni Lord nga naata diri karon sa iyang presensya. And we are so blessed because of that. Gikan sa mangit-ngit na kinabuhi, giluwas ta ni Lord. Sa atong pagkamakasala before, gipasaylot na niya and gatagaan ta niya new life, which is ang atong Christian life karon. So now we are not lost and nabuhat and ginabuhat na jud nato ang atong purpose ani na kinabuhi. So importante kayo na i-remember na to kung unsa na ta karon for us to protect and maintain our identity, which is ang pagiging born again Christian. Number 3, who you are becoming as a follower of Christ. In Ephesians 2 verse 10, gibuhat kita sa Dios ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. So we are now a new creation. The old us has gone and the new has risen. Tungod sa kamaayo ni Lord, nahiusan na ta sa iyaha. And by reflecting ani nga pautan na kung mahimong kinsa ta sa pagpangalagad nato kay Lord, mag-grow ta diha spiritually and mag-strive pa jud ta ba to know Him and to follow Him. This is also for us to have that goal ba kana bitaw Christ likeness. Kay once magud pag nanaka sa ani nga nga state like kanang born again Christian na ka, ang mga tao taas og expectations sa imuha na even sa gagmayng butang, syempre di ta perfect, magkamali ta. Then if ever mamali lang ka gamay, ang pananaw sa tao sa imuha lahi na. And daghan mga story mo gaw sa ay kana born again Christian day na maski gamay lang gud nasipyat. And we should also consider mga butang nga dili na nato pwede buhaton kay nagsulod naman ta dira sa Ginoo. So once born again Christian ta, we should protect our true identity. Kay sa lain sa gani or even here sa Pilipinas kay uso na ang identity theft. Nagabayad ang mga tao og dako nga magkwarta para lang maprotektahan ang ilang identity. Pero kita as follower of Christ, dili ta dapat magpasaya-saya lang sa atong identity. Because blessing si Lord, blessing kayo mga grabe ang grace kay Lord na gihatag ato. Grabe ang chances. Kaya kung wala tagi pasayon ni Lord, asa kaya ta karon? It is very important jud na mag-reflect ta sa kung unsa ta before, unsa na ta karon og mahimong kinsa ta diya sa pagpangalagad kaniya. So importante kaayo ni mga questions for us to self-reflect
And for us to be reminded sa mga times na kung unsa ka maayo si Lord sa tagsa ka kinabuhi. It will also serve as a reminder for us na magpadayon ta sa pagpangalagad despite sa mga naagian and atong apang mga maagian. So, all I told her. Praise God. Daghan pa gid rin saksi Lord. Nalipay ba mo exalt? Amen. Nindot kaayo na sa tong panagtapok. Gina-raise up, naga-excel ta diha sa spirituhan nga bahin. Dili pwede na i-neglect nato sila. One day ang sa children's department, tinguha ba na nato? Amen. Ano jud ko ba? Munang sa SA gignan ako na ikaw ma leader nila nak no. Ano jud ko sa iyo? Ikaw leader ani nila nak ba ayo to nung sige uban. Lisod jud kayo pero ito sige lang kayo proseso magirang tanan. Oh, gusto gid pud namo si Ate Pat, si Zay na sige na pagkuan mo na. Wala imposible sa Ginoo. Sa laing nasod, kung makita ninyo, grabe, fire. Grabe, nag-declare na, nag-prophesy na, mga ginikanan, mga women's, katuning banatan, walay imposible sa Ginoo. May tabo na, dining dapita. Amen! Amen! Thank you, Lord. So, grabe kaayo kanindot ang pulong sa Ginoo. Dili gyud nato di ay kana baga wala man mo na wala na tay utang na loob pero dito nato di pamalandungan kinsa ta sa una na wala pa ang Dios. Then here comes pila naka tuig, daghan na kay nilabay, mga pagsulay, mga shakining, tapos mingon na din ka, mubalik na lang po sa ko ang dati. Nakalimtan, di ba sa Hebrews 6, di ba? Imuha nang natagamtaman ang gasa sa kaluwasan, natagamtaman na nimo ang panalangin ni ikaw gibato sa Ginoo. Grabe. No? Kisabay nakatagamtam diri sa milagro na pagkahuman, tungod lang sa pakyas, tungod lang sa problema, mga pagsulay, mo turning back din ta kay Lord. Kunya pag first, I have decided to follow Jesus, whatever comes my way. I have decided to follow Jesus. Maski palagi kong sa problema. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ano yung katangkad? Ayaw tawon. Tugod. Nindot kaayo ba? No? Nakato na question. Para naadi ay kay ato'y bitbit. Kanawala ka ba dapat i-jud ko? Ikiyas na ani. Dapat i-jud ko. Mubalik pa sa gipatilaw na biatatanan sa Ginoo kung unsa siya. Amen? Then ikaduha, who you are now na naanak ka sa Ginoo. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ngano mangyud? Sige magyud tagpuan aning old. Yes, wala pa nawala. Muna siya, kinahanglan mo forgive ta. Kung mangayo pud ka kapasayloan, Lord, I forgive. Kay naara man na sa tua, naara diri. Ang pagtuo naa diri. Pero ang self-condemnation, diha ka mabara. Ang guilt, ang fear, ang doubt, diha ta mabara. Mao nang dili ta ka move on. Ayaw duyana mo bitaw nang do not dwell on the past. Maot na to ang past pero gipasaylo sa Ginoo. Gimilagruhan mo bag-o na. Ayaw dahil gingon Lord pakyas ko. Yes, pakyas ko Lord pero Lord mahal ko pasaylo. Ayaw dili gyud ko kanang angayan Lord na ma-born again. Daghan na kayo na yes tinuod na daghan kaayo diri. Pero naa dito sa no? Kaya gani, dili naman gyud ni maayo pastor. Piliun na lang na mo impierno. Ay, in Jesus name. In Jesus name. Tinuod. Tinuod. Grabe, ang pulong karon nagtudlo sa tuwa. Kung mapakyas man tapangayog pa sa iyo. Ayaw pagstuya o dili maayo.
imuhang gisaksak kapila si Jesus na pod. Amen? Ikatulo, who you are becoming in Christ. Munang we are followers of Jesus Christ. Diya sa 1 Corinto 11:1. Unsa inyo ni Paul? Be imitators of me as I am of Christ. Walay laing gi-imitate si Paul kundi si Jesus Christ. Amen. So kung maghisgot ta, unsa gibuhat ni Paul, diri sa 2 Corinto 4, unsa si Paul sa una? Persecutor, killer pagyud. Grabe ang gibuhat niya. Pero kaning maayong balita na ato ang gibitbit, atong gisangyaw sa ubang tao, mao niyang gipalo kang Jesus Christ. Unsa gibuhat ni Jesus before siya namatay? Katong naa sa iyang gilid, di ba? Iya pagalit kong gidala, nag-Great Commission pa si Lord. So timanin na ninyo last heartbeat ni Lord mo na ang heartbeat ni Lord is soul. Amen. Diri sa 1 Corinto 4, tungod sa kaluoy sa Dios gipili niya kami nga magsangyaw niining bag-ong pamaagi, di ba? Gipili ta. Amen. Nga mahimong matarong ang mga tao busa wala kami maluya. Gisalikway namo ang mga makakaulaw kita. Naa man pud gisalikway ng mga makakaulaw. Atong imitate ba si Jesus Christ? So atong gikuan pud si Paul na wala siya lang imitate si Jesus lang. Diyo, nga ginahimo sa sikreto, dili kami malimbungon sa mga tao, wala namo isa ang pulong sa Dios. Nasayran gayud sa mga tao nga dayag ang among pagsugilon sa kamaturan ug nakita usab kini sa Dios. Igsoon dali lang kaayo makaistorya ang uban. Pero kita na naka-experience dito sa field, sa tinuod lang, yes, nag-Bible study ko sa una, dalaga pa ko. Unsa akong nadawata kag grasya, gugma pagkasabot nako, walay prino ba? Ako ang mading gi-share sa ko ang family. Kay gusto po na ako ba, what if, nagiinan pa dyan ko niya, what if, last na lang ni mo karon sel, o diba, anaon kapag kuhan, dapat masayran ko di sa ko ang ginikanan para pareho mi langit. So, diritso. John 3:16, ako ang gidala, Ephesians 2:8. Ug sa dihang lahi ang ako ang nadawatan. Kabalo na mo. Grabe. Pagka ano gid nako nung anak day ko, lahi gid ay pangnaan na si Jesus sa inyo. Maski pagkatawan ta dito, sungugon ta, bastuson ta, pero kabalo ta kung kinsa. Amen. Kabalo ta kinsa ang atong gialagaran. O unsa ang atong identity. Amen. Wala ko na discourage. Maski ingon ato ang response sa akong family. Dapat isangyaw gyud nato ang maayong balita. Laliman ta kanang maghigog na unta. Unya kung wala ta gipadala dito sa Ginoo sa tan-aw ninyo na ay mo worship ni Lord. Ang pag-worship walay problema. Given na siya. Mo-connect ra na dayon siya. Kiningon siya diya sa John 4:20-24, God is Spirit. Yes. Di ba nasiparata kay tungod sa tong sala, so patay ta giba sa kaganiha? Yes. Patay ta sa espiritu. Kung dili ta mo sangyaw sa pulong sa Ginoo, kinsa ang mo worship ni Lord in spirit and in truth. Amen. Dili pwede na mingon wala na sa langit. Yes, wala na gyud sa langit ang making disciples. Mintas buhi pa ta na adiri ang winning souls. Dili pwede na ilahang batikuson ang winning souls. Usa pa may making disciples na langit na gani ka. Dapat masabtan na igsuon. Praise God kay nakasabot ta. Amen. Kung dili na nimo bitaw, share nimo Ginoo. Yes, kailan ako Ginoo. Pero kinsa na Ginoo imong gi-worship? Mo bitaw nang mutudlo ta kay worship God in spirit and in truth. Dili ni siya tawhanon lang na worship. Kinahanglan makonekta ta didto sa God is spirit. Pwede ta mahilak, di ba? Kaganiha dili na testimony si Mark. Nihilak siya kay ang pusong ligaw. Nihilak siya. Sa tanaw nimo, kinsa yang gi-worship? Nag-worship ba siya in spirit and in truth? Wala.
grasya o gugma kamatuoran ang Ginoo, pero ayaw lang gyud tawo ninyo pun igbakak ang pulong sa Ginoo kay dako kayo na nasala. Laliman ka, pastor ka, pagka maningon ka in Jeremiah 29:11, for I know the times in Jesus' name. Kung joke na, dili ka pwede mag-joke. Pulong na sa Ginoo, balaan na, huli na. Amen? Praise God. Sa tinuod lang, dili gyud mapugnan kung nagdilaab ang imong kasing-kasing sa kamatuoran. Pakyas na gani ta, dili ta gyud ta mo kusogid sa kamatuoran, maong pulong sa Ginoo. Dili gyud pwede i-zipper nila akong mouth. Kay luoy kaayo, pila ka years nang alagad pagka man ma-disqualified lang ka dito sa tunga-tunga. Kabalo ka luoy na lang gyud ang nabatik. Nag-ampo ko igsuon sa mga ingon anak. Diya pa sa Galatians gisugdan sa espiritu pero gitapos o wala pa natapos sa tunga-tunga pa lang gibuhatan nagtawhanan kayo. Grabe. Be sensitive sa mga impartation karon. Amen. Sa mga mabasa, sa mga Grabe na kaayo karon. Yes. Naadyo mga bishop na gyud na be careful kung unsa imong ginabasa. Imuhang ginapollow, be careful. Kay behind the pulpit wala mo kaila igsuon. Pero kamo kaila mo unsa amo ang weakness, amo ang strength. Pero wala ko nagtuboy sa mong kagalingon. Walay laing gituboy diri kundi ang Ginoong Hesus. Amen. Tiningon si Paul, be imitators. Wala tayo laing gi-imitate diri si Jesus Christ lang. Amen. Sa pagpadayon apan kung may mga tao nga dili makasabot sa maayong balita nga among gisaysay kana, mao ang mga tao nga nangawala. Mingon lang ta ba na naada nagasimba. Pero wala nagasubay sa kamatuoran mo ang pulong sa Dios. Pwede di ay nawala. Amen. Amen. Dili sila mutuo sa maayong balita. Tungod kay ang ilang mga hunahuna gibutaan ni Satanas nga mao ang nagpaka-Dios ni ining kalibutan na unsa man si Satanas. Amen. Greedy si Satanas. Grabe. Gibutaan niya sila aron dili nila makita ang kahayag, mao ni siya ang kinahanglan hilakan nato igsuon. Na Lord, ang gipanggamit na nimo sa una pa, padayon ka maggamit kanila o Dios. Ayaw tubuti, Lord. Sad kay ba kay pipila na lang manta. Pagkahuman masagulan pagyud ta aning mga kompromiso kaayo, pati sa pulong bakakan pagyud. Na makak na gani ta. Ang pulong sa Ginoo ato pagyud ipakabakakon, grabe naman pud na oy. Nga i-compare pag yun, 200 daw dito. Dili naman ang kinahanglan i-compare. Kinsa man ang mo kuan sa tuwa. Di ba sa una si Gian, asa man ka nagsimba. O, di ba? Asa ka nagsimba. Pero katong gisangyawan na ka sa mayong balita, nakailan na ka, kinsa ang angay simbahon. Amen. Nga kung dili ta magsangyaw, ikaw gani mismo, ako gani mismo, o magani ko kabalo. Na mauday na siya ang dapat natin simbahon. Na i-all out yun nato with all our strength, with all our heart, with all our soul. Di ba, plastic maganda sa una. Pinakuan. Pero karon, Lord, kakailat ta, kinsa tong gisimba. Amen? Kung ako ani siyang ikuan kay para masabtan. Walay bakak sa pulong sa Ginoo. Wala kami nagawali mahitungod sa among kaugalingon kundi mahitungod kang Jesucristo. Dito sa Santa Cruz kinsa may nagawali sa imong kaugalingon na mauni ako ang naanuhan. Puro Jesus ang atong ginawali. Nya ingnon pag kita ayaw nagwali. Di ba sakit kaayo? Ako ang Savior, nagbago sa ko ang kinabuhi. Pagkahuman ilaha lang anaon. Nga ang gusto gid nato na makabalo sila kung kinsa ang ilang i-worship. Amen.
Wala kami nagawali may tungod sa among kaugalingon kundi may tungod kang Hesukristo nga siya mao ang Ginoo. Nagaalagad kami kanino tungod og alang kang Jesus. Nagaalagad ta. Tungod kang Hesukristo. Kami sama lang sa kulon nga gisudlan ni ining mahalon nga butang aron masayran sa mga tawo nga ang gahom nga dili matukngan nga ania sa among mga lawas nga maluya dili gikan kanamo kundi gikan sa Dios. Sa among pagsangyaw kanunay kaming gipaantos apan wala gayud kami napilti. Sa mga nagabatok kanamo usahay maglibog na kami apan wala gayud kami kawad-an ug paglaom. Thank you, Lord. Laliman ta magsangyaw ta sa pulong sa Ginoo, katawan lang ta. Dili ta paminawon. Pagkahuman ingnon lang na dili na siya importante kay wala na sa langit. Dili jud ko musugot ana igsuon. Kay gisakripisyo namo tulo ka buok biyaan kamo pila inyong gisakripisyo. Inyong mga lakaw gisakripisyo ninyo. Pagkahuman wala kay bili ang winning souls and making disciples. Pertigyong baka ka ba? Dili gid pwede magpermanente. Kung walay mo correct, walay mo rebuke, luoy kaayo ang kinabuhi. Amen. Amen. Pero kung tinuod ta nahigugma mo, correct gyud ka. Amen. Kay dili man ka gusto na alaot siya one day. Di ba sa Matthew 7:21, kapila na gyud nagibalik-balik. Dili tanan ang nagatawag Ginoo Ginoo makasulod sa kingharian kadto lamang nagtuman sila kabubuton. Unsa man ang pagtuman di ay? I receive mga panalangin. Unya ang ingon diri mo sakripisyo ta magantos ta sumala sa pag-antos ni Ginoong Jesus tungod sa maayong balita. Dili ningon kwarta-kwarta ang ministry igsuon. Mag-promote ta diri para makakwarta ta dili. Musugot na lang gani ko walay connection. Basta ang importante si Lord lang akong connection. Like Paul, unsa man ang i-win na approval niya kay Jesus naman dili man sa mga tao. Unsa man ang i-win nimo kay like King Saul. Kay giwin niya masuko magud ang mga tao. Munang ako na lang ni gibuhat. Pero tan-awa, nawala ang anointing niya, nawala yang pagka-king. Tungod kay ang iyang approval nagikan sa mga tao dili sa Ginoo. Akong eksperyensya sa akong pamilya, grabe ang persecution, grabe na ako ang nadawatan. For pila ka years, dili ko mutugot. Pakyas na gud ko sa una ko, kabalo lang mo sa ko ang pas. Yes. Kunya hantod pa, dili sa akong pagpangalagad, pakyason, gyapon ako akong kaugalingon. Before mi nakasali patik ningon ko, Lord, tama na akong pagpakasala. Ako kang alagaran, tibuok na akong kinabuhi. Sipyat man ko, pakyas ko permanente. Pero sa pag-alagad, Lord, dili ko dapat mapakyas sa imuhan. Unang dili ko musugot ka. Mag-uyon-uyon lang ka diri. Pulong ang ako ang barugan. Na mao ang Diyos. Amen. So, kaya pa sa oras igsoon. Ingon dili kanunay kaming nahimutang sa kakuyaw. Ang foundation sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, kanunay nahimutang sa kakuyaw. Imagine ang life nila ni Paul sa una. Imagine ang life ni Jesus sa una. Na magsangyaw siya sa pulong sa Ginoo, batuon siya. Sa tanaw ninyo, walay bili ni atong gibuhat. Ang mga apostles, mga disciples, kanunay nahimutang sa kakuyaw, sa kamatayon, sama sa naitabok ang Isus. Nganong kanunay sila? Tungod sa maayong balita. Amen. Walay lain. Ilahang gisangyaw si Jesus Christ. Dili basta-basta. Amen? Aron nga pinaagi sa among kinabuhi, makita sa tanan ang kinabuhi ni Jesus. Sa imong pagsangyaw igsoon, makita ang kinabuhi ni Jesus sa imong kinabuhi. Amen. Ang among kinabuhi kanunay, aron nga pinaagi niining lawas namo nga may kamatayon, makita sa tanan ang kinabuhi ni Jesus. Busa tungod kay giwali namo si Kristo, mahimong patyon kami.
apan mauusab kini ang pamaagi nga makaangkon kamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung wala mi nagsangyaw dito sa funeral service sa tan-aw ninyo, naa kaya si Bro Jairil dinib si Sis Marian, glory to God. Amen. Kinahanglan kita mo sangyaw. Amen. Kiningon diya sa Romans 10. Karon nakadungog ba ang mga isahinon niini nga mensahe? Dili mahimo na wala sila makadungog kay nagaingon ang kasulatan na dungog ang ilang tingog sa bisan asang dapit ug ang ilang mga pulong milanog sa tibuok kalibutan. Nya diri sa ibabaw giingon pag diri oh, how then can they call on the one they have not believed? Unsa man dita sa una, wa man butang ito oh. Amen? And how can they believe in the one of whom they have not heard? So kinahanglan isangyaw ang pulong sa Ginoo. Amen. And how can they hear without someone preaching to him, to them? Ikaw ang gipadala para masangyaw nimo ang tinuod, para mo worship sila diya sa Ginoo, Amen. diya sa Espiritu. Amen. Di ba sa field, grabe diri na to makita ba na makaana ka ba Lord, tagaig ito wisdom kung saong pagtubag kahibalulo. Kay miingon pa gyud kuan man ko nagasimba man ko sa Ginoo. Nya ikaw na nakabalo sa kamatuoran, kinsa ka ni Ginoo yung gisimba no? Lisod. It takes life ni siya igsuon sa pagsangyo. It takes effort. Grabe, gugma kay kung wala pa'y gugma. Nangitom na bayat ta, mga gwapa dira. Na arte ba kaya asa ng Merike, ane? Na pag makita, uy, sila guma na ni mo, uy. Pero, ningon ko, ani gyud basta, nahigugma ka sa Ginoo. Musangyaw gyud ka, mubaklay gyud ka dito. Amen? So, glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang nakanindot lang. As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good. Giingnan ang katong nagsangyaw. Maski asa ka, pwede ka makasangyaw. Maski naa ka sa work, pwede ka makadasig dira, makasangyaw ka sa pulong sa Ginoo. Ayaw i-disqualify imong self kung wala ka nakauban sa Santa Cruz. Pwede kang mamuhat kung asa ka gibutang ni Lord. Para walay guilt. Amen? Pamuhat igsuon. Hallelujah. Dili oh, how beautiful. Maski pag nalagong na, how beautiful. Praise God. Amen. Hallelujah. Dili lang giingna na how beautiful. Hindi mo katapat. Beautiful, magyuday kay kasis. Bro, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, manindog tang tanan. Thank you, Jesus. Taas pag-ikuta kayo, pero ang oras, dili ko gusto na ano ko sa inyong time. Amen. Hallelujah. Kaya hatagan mo ka sa Ginoo ka ng pagdisiplina. Amen. Control. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo, sa inyong gibuhat, Lord God. Lord, ang kamatuoran gid among bitbiton, Lord God. Wala nila indapigan, Lord, kundi ikaw lang gid, O Dios. Kay one day, Lord, mo atubang ni diya sa hukmanan, Lord God. Himo, O Dios, na dili ni ma-disqualify. Tinuod yun ang dalan na lapad. Daghan kaayo mo ato dito kay magilak-gilak ang mga mata sa mga butang dili sa kalibutan. Pero ang dalan na sigpit, diin na ang sufferings, grabe ang paglutos. Pero Lord, mauni among pilion kay tungod naa ka sa unahan, O Dios. Yes, Lord, we believe in you, Lord Jesus. Salamat kaayo, Ginoo, na karon kagabi-una, Ginoo, gi-empower minimo, Lord, sa imong pulong. Lord, ikaw gyud ang pinakasentro sa tanan, Lord God. Hallelujah, Lord. Salamat kay Lord God sa imong pagkabuhaton, Ginoo, sa unahan. Salamat sa mga commitment sa matag usa, Ginoo. Salamat sa matag usa na kinabuhi, Lord God. Thank you for the spirit of boldness, Ginoo, to share your word, Ginoo. Kaya ang maayong balita, maulang gid ang muhatag kagawasan, O Dios, sa matag usa, Ginoo, to worship you in spirit and in truth, and to know you, Lord Jesus.
Hallelujah. Salamat kay Lord God. Dalaygon ka tanang dumog himada lamang kanimo. In Jesus' name. Amen and amen. So, kinsay na ay prayer request. Si Pastor Pat kay naana. Welcome, Pastor Pat. Si prayer request. Ay, Jolo, Joshua, physical healing. Physical healing. Okay, si Sina.